Ops, 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 ops. Mga bashers ha. Relax lang ta, relax. Relax. Kay nagpagawas ra si Sir Paul sa iyang gibati diri nga video. O diri nga video makikita natin at malalaman natin ang buong detalye kung bakit based sa mga sinabi nila magigets mo kung ano at bakit naging ganito ang PB team ngayon at si Krista. So, oops, please, no bashing. Panoorin natin ang video at intindihin natin ang bawat isa. Intindihin natin ang PB team at intindihin din natin si Krishna. Walang mag-sol-sol. Walang mag-sol-sol-sol-sol kay Krishna. Kay tungod sa mga sol-sol-sol-sol nang dahil dyan, mas lalong lumala ang problema. Imbis na tulungan natin sila na resolbahin ang problema ngayon through our comments, mas lalong napasama tuloy. Kasi nga, iba-iba naman kasi tayo ng prinsipyo, iba-iba tayo ng pag-iisip, ng pag-iintindi. Kaya, kung para sa akin, dito, no bashing please. Dahil, para matigil na ang lahat at marisolba nila ang kanilang problema. Nagsalita na si Sir Paul, nagsalita na ang PB team, kaya panoorin natin ang video nila. O, prangkahan na to. Paprangkahin ko kayo. Wala pa si Chris na dito. Masaya na kami. Totoo. Yes. Even noon pa. Kalkalin yung video namin lahat. Never naging malungkot ang PB House. At sa totoo lang po, yung mga nambabash amin dyan, nagaling sa group, yung madudumi yung utak. O, pinrangka ko na. Kami, tahimik lang talaga kami. Pero, hinahayaan namin kasi hanggat maaari, pinoprotektahan namin siya sa inyo. Yes. Pinoprotektahan namin siya sa inyo. Ha? Dahil kayo ang makakasira sa kanya. Hindi kami. Hindi, actually, sinabi ko kay Chris na nag-usap kami kanina. Sabi ko, iwasan mo yung mga taong akala mo pinoprotektahan ka. But ginagamit ka lang nila yan sa kanilang personal na mga ano din. Kaya yan ang nakakasira sa'yo. Pag nakikinig ka sa mga tao, Sulsul ng sulsul. sinusulsulan siya eh. Oh, ito. So sabi ko, may, umalis ka sa ano niya yan. Kaya yan ang magkakasira sa'yo. Totoo lang, pinoprotektahan namin siya. Pinoprotektahan namin siya. Ngayon. Mahal namin si Chris Hanggang na. ngayon, pinoprotektahan namin. Open message kay Krishna. Alam ko mapapanood niya to, madam. Alam mo naman na hindi kami naging masama sa'yo. Bait namin sa kanya. Hindi naging masaya-masaya si Tugong Biyero. Alam mo yan. Hanggang ngayon nga eh. Inaaway ko nga minsan eh. Kasi iba na yung sinasabi niya. Pinagtatanggol ka na niya. Ang nangyayari, nababash siya. O ganun siya, ganun kanya pinoprotektahan eh. Tapos may nakakarating sa amin na balita Ang dami. na sinisiraan. Sinisiraan mo siya sa grupo mo. Pangit yun. Kasi kung Naka-screenshot pa yun. wag ganon kasi dapat tayo dito kung ayaw mo na rin naman sa grupo, pare-pares tayong maging mabait, maging mabuti, ipagpatuloy mo yung pagpa-vlog mo. Diba? Suportahan tayo, suportahan ka namin, hindi yung titira ka pa taligod, wag. Kasi, siya kasi hindi siya vocal dyan eh. Pinoprotektahan ka nga niya eh. Ang pinakasama ko lang ng loob kasi ang nakikita niyo si Chris na sobrang bait talaga. Nakikita niyo na sa mga live niya. Pero behind our back, mga naka-screenshot pa yung mga messages. Yun lang, pakiusap po. Tigilan na. Tigilan. Kasi wala kaming ginagawa rito, ha? Tigilan. Kasi hanggat maaari, protekta ka namin dito. Wala kaming ginagawa na para masira ka sa kanila. Kasi yung mga taong yan sisira yan sa'yo. Yan sila yung sisira sa'yo. Hindi kami. So let's move on. Wait lang, hindi daw tayo sinisiraan ni Krishna. Meron po kaming evidence kasi na hawak. So, dahil pagprotekta ka namin sa kanya, hindi nga namin nilalabas. Kung ilalabas, gusto ko maglalabas lang namin, ewan ko lang. Kaya ito panawagan din namin kay Krishna.
Umalis siya dyan. Tumigil ka dyan. Tumigil ka na. Bago siya umalis dito, nag-usap na Oo, kami. ginausap ko siya. Sabi ko sa kanya, huwag kang sasali sa group, please lang. Para wala kang maging problema. Kasi yung group na yan, kilala namin, even sponsor, nagsasabi sa amin, ni-screenshot na nandoon sa group nila. Nung ano na yung sinasabi sa patungkol sa, pero Hindi niya pinapansin. bahala ka dyan, wala kang pake. Sinisira. Hindi, siyempre, kung ako naman yung tao na makakausap nyo, aaminin ko ba yung kasalanan na ginawa ko? Hindi naman, di ba? So kaya kasi nasabi namin to kay Krishna, wala kaming masamang tinapay sa'yo. Maging ano na lang tayong lahat, di ba? Maging patas ba? Tahimik tayong lahat, ipagpatuloy mo yung pagbablog mo, susuportahan ka namin kung yun ang gusto mo. Basta maging mabuti ka lang, huwag yung titira ka patalikod kasi pangit naman. Dahil hanggang ngayon, pinoprotektahan ka niya eh. Hindi nga siya nagsasalita laban sa'yo eh. Kasi ganito yun eh, hindi naman makakarating doon, hindi naman nila malalaman yung istorya na yun kung hindi naglalabas sa kanila. Wala namang ikukwento yun, paano nilalaman? Paano nalalaman yung kwento na yun? So, coming from here din yung ano. So, pakiusap ko sa'yo, kasi hindi ka naman may bago kang Facebook, hindi mo naman kami inhadi. Sabi ko, gumawa ka ng Facebook mo, mag-message ka pa rin sa amin kasi sabi mo hindi mo buksan ng Facebook. Totoo, hindi kami nag-uusap. But yung pananahimik ko kasi may basbas ko sa kanya na magpahinga ka, ayusin mo muna yung sarili mo. So ngayon kaya kami nagsasalita kasi tinitira kami patalikod na hindi namin alam. Samantalang kami patuloy sa pagtulong. Saka ito po para malaman ninyo, umalis si Krishna dito nang wala kaming samaan ng loob. Nagpaalam pa nga sa akin eh. Sinabihan ko pa nga mag-ingat. Eh, ang problema, hindi siya tumigil, pailalim siya eh. Kaya nga Krishna, wala kaming masamang tinapay sa'yo. Wala kaming masamang ano sa'yo. Kami nga eh, open pa nga kami dito eh. Inihintay ka namin dito kung pupunta ka. Noong nakaraan, pupunta ka ng Kalihan, di ba? May gusto kang patid na gamit, anong sabi ni Kuya? Pwede kang pumunta dito, hindi ka pinagdadamutan. Kasi para mag-explain lang namin sa'yo kasi wala na kaming kalaban-laban. Oo, kasi ito na lang yung tamang, yung proper way eh. Para din pong malaman ninyo mga kababayan na wala talaga kaming ginagawang masama. Kita nyo naman yun sa upload namin. Noong isang araw nga, iba na, grabe na yung pambabash na ginawa sa amin. Na halos hilingin na kaming mamatay at maaksidente kami sa daan. Tama ba yun? So, nag-usap ka sa amin. Pero Oo. ako pupunta ako sa inyo para kausapin ko yung parents mo. Yun lang kasi kinuha kita dyan. Kausapin ko yung parents mo ng maayos. So sa akin wala naman eh. Kumbaga tapos na yun. Pero ang pangit lang kasi yung naka-screenshot doon, ang dami-dami. Hindi ka naman pinapaalis dito. Sabi ko sa kanya, makano, i-realize ano mo lang na Tanggalin po natin yung personal naming relasyon dalawa. Nagpapaka-leader po ako dito kasi as a group eh. Hindi po, kinakampihan ko sila. Hindi. Kasi sa tagal ko nakasama, hindi naman gaganda ang mga buhay ng mga yan kung ako ay naging masama sa kanila. Ito din, kumbaga, linawin ko na rin po. Kasi parang masakit din sa part ko ba na yung iba kasi nagsasabi sila na pinagkaisahan daw, ganyan. So parang mahirap sa, sa part ko na siyempre parang naging close din natin si Chris na ba. So, ayaw din namin na mawala siya sa grupo. Kasi nga, kumbaga parang naging na rin ba? Kapatid niya rin. Kapatid na, ganyan. So yung mga ina-advise na namin siya. Parang unfair lang siguro sa part namin na husgahan nyo kami na sasabihin nyo na ay pinagkaisahan niya si Chris na ganyan. Sa totoo lang po nung kaming tatlo po ni Sir Paul yung nag-uusap dyan nung bago siya umalis. Nag-iyakan silang dalawa. Doon ka muna, magpahinga ka muna, ayusin mo muna yung mo, sarili mo. Tapos sana may natutunan ka sa mga nangyari sa'yo. Tapos kapag okay na yan, balik ka dito kasi kilala namin si Sir Paul. Si Sir Paul, yung ni Sir Paul, madali siyang magpatawad ng tao. So yun yung sabi ko sa kanya, huwag ka lang gumawa ng mga yung kumbaga pangit na aksyon na ikasisira mo, ikasisira natin. Kasi as a kuya, ang advice ko sa'yo, para din naman yun sa'yo. Yung advice namin lahat, para yun sa ikagaganda ng buhay mo. Di ba sabi mo nga sa akin na happy ka na nandito kami na nag-a-advise sa'yo. Pero sana, yung mga advice namin, pinakinggan mo. Hindi naman pinakinggan. Dapat itinanin mo yun dito, saka dito. Kasi kung pinakinggan mo lang yan, walang mangyayari. Tigil na tayo mga kumbayan. Doon lang ako nasaktan sa yung screenshot na yun. Okay lang tawagin yung bakla. Wala akong pake doon kasi ganito naman na talaga ako eh. Nagpakatatay ako sa lahat ng mga kapatid ko.
nagpakatatay ako sa mga alaga ko, dati natawag na nila sa akin lahat. So, doon lang ako nasasaktan na bakit sa kanya pa manggagaling na sa respeto ko sa kanya dun sa sinabi sa part ko. Yun ang masakit sa akin sa part ko na kababayan niyang tao, bakit niya sasabihin sa akin yun, di ba? Hindi ba dapat ang inisip niya yung respeto? Yun, doon ako nasaktan talaga. Hindi ko na lang sasabihin. Kaya, medyo, nung mga last 2 days ago, okay na wala na. Kaya lang, mula nung nag-send sa akin ng mga screenshot, ang dami. Doon ako parang, hindi na talaga tama ka to. Kailangan namin magsalita na, di ba? So, yung nakikita natin kasi, o baka sabihin niya, nasasakal ko sa ginagawa natin dito sa pag-ibig, sa lahat ng ginagawa namin. Natural po kasi leader ako eh. Saka, ano bang mahigpit sa ginawa mo? Sarap nga buhay yan dito. Leader nga ako eh. Diyos ko, kung alam nyo lang. Lahat ng napupunta dito, masasarap ang buhay. So, kung alam nyo lang. Evan sila Melvin, lahat yan sila. Ang starting point ko is, leader ako eh. Hindi ko hayaan ng tao ko yung mapahamak. Diba? Hindi ko hayaan na si Madam Yula, si Peter Paul, ikaw kayong lahat. Makita ko na mayroon kayong ginagawa. Nasa poder ko kayo. Tayo magkakasama. Tapos gano'n na, sige nga, eh paano kung may mangyaring masama, pananagutan ko yun. Yun yung pinaninindigan ko na nagpaka-leader ako sa kanila. Isinantabi yung relasyon na meron. Dahil yung ugali yung kailangan natin tanggalin. Na kailangan mo bago sa lahat. Kung ako masama, paano pa kaya sila Jinjin? Sila Melvin? Paano pa kaya? Hindi ka nga, John. Payat lang po si Melvin pero madaming pagkain dito. Vitamins pa yan. Pinapa-vitamins pa yan. Sorry kung nagsasalita kami ngayon. Oh, isa pa. Yung point na sakal na daw sa atin si Chris na. Oh, next question din. Some part. Doon sa pag-taping, kung ayaw, kung hindi ba siya pumapayag, lahat naman Kung doon sa taping dahil ako makakasagot niyan. Ganito po yan. Sa taping po namin, kada taping po namin, naalis kami kahit kaming 3 lang. Ang ginagawa namin, nag-uusap kami ni Sir Paul. Sabi ni Sir Paul sa amin, huwag nating sirain yung mood niya. Kasi kapag ka nasira yung mood niya, siyempre pangit na yung aura niya sa pag-shoot nila. So sabi ni Sir Paul sa akin, ano lang natin siya, bigay natin kung ano yung gusto niya. Kaya kung napapansin niyo po mga kababayan, nung nagpunta kami ng Dahilayan, layo yun nun. Pero sabi, kasi gusto niya na parang iba daw, yung mga pine trees, mga ganyan. So, sobrang layo po nun, pero pinuntahan po namin dahil po sa request niya. Tapos yung pong kung ano yung mga kukunin niya, kung ano yung gusto niya, binibigyan niya ni Sir Paul para lang po na yung hindi masira yung ano niya ba? Yung mood niya. So, ganun po siya pinapahalagahan ni Sir Paul mga kababayan. Again, pwede mong itanggi lahat ng sinasabi namin na ito. At pwede nyo pa rin kaming i-bash. Hindi kabawasan ng pagkalalaki ko yun. Kung hindi ko gawin yun sa kanya. So sabihin mo na, ano yung sabi? Inaakit ako, pero wala pa akong ginagawa. Eh? Ano ba yan? Ano ba yung nakalagay? Yung Inakit na ba? Basahin mo, baka magkamali tayo. Nasa social media tayo pero tinatago na natin lahat. So ito naman yung gusto nyo. Nasa social media tayo, sabihin ng lahat. So hindi kami nagpapaka-plastic dito. Ito yung totoo na nangyari. So ito na po yun. Pagkatapos nito, wala na, mananahimik na kami. At least na ano natin itong lahat. Napag-usapan dito. Pagkatapos nito, nakausapin namin ang pwede. Doon kami lahat pupunta. Yan. Yung HB natin. Yung ating dugo. Kung ito. tissue dyan. Okay, next. Hi, Stong! Speaking of Stong. Hi, Stone! Ano si Stone ngayon? Ito, at least okay na ako. Nailabas na naman yung dapat ilabas.
Pagkatapos nito, okay rin naman. So yun lang yung pakiusap ko sa'yo na piliin mo pa din maging mabuti ka. Kasi yung mga kuya mo dito, wala namang ibang hanggang sa'yo, hindi mo pabuti ka eh. Sensya na po ay mga kabayan, humingi ako ng tawad kung bakit naging ganito. Sorry po sa inyong lahat. Thank you PB Team sa lahat ng pagmamahal, pagsuporta, pag-intindi sa lahat. At sa mga viewers po natin, tatanggapin ko lahat ng pagmamahal sa akin. Kung kaya ko naman yan, please, gusto ko lang. Alam ko, ano man yung babash pa rin kay Chris now, tigilan na po natin yung mga basher na yan na nagpalala, nanira, at yung iba doon dahil lang sa pansarili nilang intensyon. Sa amin yung basher okay lang, yung mga pansarili intensyon lang nila inisip nila. So, yun lang. At again, pakiusap ko, stop bashing na, kay Chris na, tigilan na yan, ito na yung huling beses. At sana ay sa mga nangyayaring ito may matutunan at palaging isipin pa rin natin si God. Pagpipray ko na lang po ito na maghilahad ng mga nangyari, lalo na kay Krishna. So, alam ko naman minsan nakikinig naman talaga yan siya. So, yun lang, may mga pangyayaring ganung bagay. Pero isipin ko palagi, para sa pagpila nyo yan. So, yun lang. At usap tayo, wala namang problema sa amin, sa akin. Pwede kang pumunta dito anytime. At walang kumbaga, yung pa rin. Ganyan talaga yung buhay. May mga, even sa family, may mga pagkakamali, may hindi pagkakaintindihan. Pero nagagawa naman yan ng paraan. So, yun lang. Marami pong salamat. At patuloy nyo lang suportahan ko ano man po yung nasimulan niya. Hangad ko pa rin na magtagumpay pa rin po siya sa lahat. So yun lang po. Thank you again kay Tita Evelyn. Maraming pong salamat. Sa lahat na nagmahal ng Chris Pao, maraming pong salamat sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. Pero tulad ng sinabi ko, wag nating, kumbaga, na nating palalain. Mag-ihil din po yan. No? Parte yan ng buhay natin. May mga ganyan talaga nangyayari. Salamat po.